Okay. Kung mapapansin po ninyo, sinasamid ako. Dahil ang pangit po ng weather, sobrang init, wala pong kahangin-hangin. Pero ganun pa man, wala makakapigil sa atin para ipagpatuloy ang mensaheng ito na aking gagawin. Actually, totoo lang po, marami pong mga tao ang talagang hindi ko po alam kung nahihirapan silang unawain. Pero kung talagang ikaw ay talagang nakapag-aral ng rightly dividing the scriptures, ang mga bagay na ito hindi mo na kailanman questionin. Diba? Tatanggapin mo lang kasi nasa Bible siya. Ang sabi nila, kailangan pa raw dumanas ng tribulation ang mga saints. Tayo po yun, mga believers. Kasi raw parang itetest daw tayo or ipupurify daw tayo ng Diyos pagdating ng tribulation. Yan naman po ang tinatawag na parang pang-iinsulto sa finished work ni Christ. Alam niyo po ba, nakalagay po sa Bible, believers will never suffer wrath. Ano ang hinihintay natin? We're waiting for Jesus to come. Yun po yung rapture. Yun po ang maliwanag sa Biblia. Ba't nasabi kong iniinsulto mo naman yung finished work ni Jesus Christ? Kaya nga po namatay si Jesus Christ sa cross kasi tayo mga believers, we will never suffer wrath. We will never suffer the wrath of God. Pinatawad tayo, sinave tayo, at iniingatan tayo at patuloy na iingatan. Kaya nga po tatanggalin tayo rito sa earth bago dumating yung tribulation. Baka akala nyo na ganun-ganun lang po yung tribulation na yan. Hindi nyo ba alam kung gano'ng kahirap yun? Yun po inihanda ng Panginoon para sa mga hindi mananampalataya na maiiwan dito. Para sa mga hindi mananampalataya yon, sila yung itetest para pagdating doon sa bagay na yon, especially mga Hudyo, no? Sila po kasi may timeline sila. Timeline po ng mga Jews yan, ng mga Hudyo. Hindi mo timeline yan bilang hentil na Kristiyano. Ayun, yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Actually, napakahirap po ng tribulation. May nakalagay po sa Biblia, kung hindi paiigtingin ang panahong iyon, walang mabubuhay kahit isa. Ibig sabihin ng paiigtingin, kung hindi paiikliin ang panahong iyon, wala ni isa mang tao na mabubuhay. Kaya nga po paiikliin, ginawa nga lang 7 taon hindi ba? Kaya sabi ko po sa inyo, kung pinag-aralan mo ang eschatology mo ng maayos, masarap po kasi hindi ka malilinlang, hindi ka maliligaw. Ngayon, tingnan naman ninyo yung mga nagko-comment na gano'n. Pinag-pray ko po kayo kasi isa po sa masarap na katotohanan po sa eschatology ng rightly dividing the scripture ay yung talagang pagkakasunod-sunod ng mga events sa Bible at yung anong tawag dito? Yung harmonize talaga sila sa bawat isa. Hindi po ako nakikipag-debate. Kaya napansin nyo, I'm not replying or should I say I'm not answering those comments na may pagka-negative. Actually, hindi ko po tinetake na negative yun. I respect those dahil yun po naman ay inyong views. Pero kaya nga po ako nandito dahil sinasabi ko lang po yung totoo sa inyo na ang totoo po talagang view ay pre-trib. Again, hindi po para sa mga believers ang tribulation sapagkat ang tribulation po ay ginawa para sa mga Hudyo. Timeline nila yan. Bago nila kilalanin ang Panginoong Hesus bilang kanilang Mesiyas. Hindi sila naniniwala kay Lord Kaya yan po ang kanilang orasan na tinatawag. So sana wag po tayong malilito. So, yun lang po, no? Gusto ko lang po sanang alukin kayo na makinig pa rito lalo sa channel natin dahil dito po sa channel natin marireveal po yung mga truths. Dito po sa channel natin, lahat ng mga videos natin ay pawang katotohanan lang po from the scripture. Yung ba sabi nila haka-haka? Hindi po haka yun. Those are in the Bible. Sometimes di ko lang po napapangalanan yung mga talata pero nandoon po lahat sa Biblia yan. Okay? Siguro yung iba may conspiracy theories pero masasabi ko po 80% to 90% talagang biblical po siya. Nakaayos po yan. Lalo na po yung eschatology at saka yung pag-explain ko ng pre-trib rapture.
Patuloy po yan. Kasi ako, I believe, sabi nga ni Tony Evans, anytime magra-rapture na. Maski si Charles Stanley, lalo na si David Jeremiah, magagaling na eschatologist lahat yan. Especially si Tony Evans. Okay, so may mga po dyan, hindi ko na kailangan yung link, i-type nyo Tony Evans. Nako, katakot-takot na mga resulta ang makukuha nyo sa social media. Because Tony Evans is a well-loved pastor, a well-loved man of God. Kaya sabi ko po sa inyo, ito naman po ay hindi ko naman po haka-haka. Huwag nyo sasabihin haka-haka. Lahat po na yan nasa Bible. At talaga may Antikristo po. Sa ngayon, hindi pa nalalantad kasi nandito pa po tayo. Okay? At pag nangyari na po yung tribulation, alam po ba ninyo hindi yan biro? Ang mga lindol during that time, ang lalakas. Ha? Minsan, itapik natin uli yung lindol. Meron na po rito, natabunan na sa Tagal. Nagtapik na po ako ng mga earthquakes. Pinakamalakas na earthquake, nakasulat po sa aklat ng Revelation. I think chapter 21, kung hindi ako nagkakamali. O 20. Minsan, iyan po natin siya. Pwede nating itapik uli yan. Ganito kasi yung panahon, walang hangin na. Ayoko naman mag-aircon po dahil hindi rin po maganda sa atin yun. Mag-aircon ka tapos, di ba? So, wala makakapigil sa atin to proclaim the truth of the Lord. Ayan, panahon lang yan. Hindi tayo papadala sa circumstances. Minsan okay tayo, minsan hindi. Ganun. Pag ganito ang panahon po, ever since bata ako, since asthmatic po kasi ako, medyo affected ako. Pag ganyan. Maski nung malit ako, nang hihina ako pagka ganyan ang panahon. Yung humid. Okay. Muli, meron pong mga bagay na hindi hinihiyag sa tao. 'Di ba? Pero may mga bagay na inihiyag sa atin. Itong makinig po mabuti, ito pong tungkol sa rapture at saka sa end times. Inilatag na siya Nakalatag siya. Kaya lang, hindi tayo pwede magpangalan kung sino yung Antichrist. Hindi tayo pwede magbigay ng date kung kailan. Pero pwede natin pag-aralan. Ayun pong gusto kong sabihin. Kaya siguro sinasabi nyo, nanghuhula o gumagawa. May nagsabi pa yata sa akin, gumagawa ng doktrina. Alam nyo, hindi po. Malayo sa katotohanan gawin ko po yan. Lahat naman sinasabi ko, in line with the word of truth, the Holy Bible. Ang tribulation po at ang Great Tribulation, sobra ang mga earthquakes, nuclear war and all that. Sobra. Lindol, pinakamalakas mangyayari po yan sa Great Tribulation. Pag-aralan natin minsan yan, okay? Tapos, kaya sinabi, kung hindi pa iigtingin ang panahon na yon, walang makakasurvive maski isa. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His love and His grace. Alam niyo po ba mga tao, ngayon nila kailangan si Jesus higit kailan pa man. They need Jesus now more than ever. Share Jesus. Tayo mga born-again Christians, nasa atin po ang susi to share the Lord Jesus sa iba. Salamat in Jesus truly loves us all.